Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Isa ka ba sa napabilang, sa kabilang mga emosyon tinatagay na manilinat pangkaraniwan, kaibigan. Bakit di mo galawan ang pangarap ko para di maiwan? Iyan, nasasakta ka sa mga narating ng iyong kaibigan, kaibigan. Paliwanag na at taglay mo'y ingat, ingat. Sumabay ka nang hindi ka naiinggit, inggit. Isa manira ay pumikit ka kapag inggit, inggit. Habang buhay ka na lang ba na inggit, inggit. Pakila sa jowa mga katagang inggit. Sila sa tabi-tabi, mga galawan na pege at taki-taki. Sa personal para pang magkaibigan kami, pero salitang suportahan ay wala silang pake. Kaya ba't ako susuporta? Kung wala ka namang kwenta, dapat nga ay burahin kita sa social media. Pero di ko ginawa para mas makita mo kung paano ang mga gawa ko may bumenta dito sa apilitan. Pero choice ko na maibulat ka. Oo, ikaw na nakatanawad kapag sa pao pigilan sigaw. Sumagulat na aking mga plano at nakita mo na malakas. Ingit mo sa akin ay patago lumalabas. Walang silbi respeto mo na penge kahit na magsigawan mo na abot-abot langit siya kataas. Sa loob na palabas mo pakikisabay pero patago. Pero magaling ko ng baro kasi kayo kong magpatay mali siya. Teka na rin ito kapag mali siya. Makapano buhay namang nakanta ay magkakapali-pali siya. Kapag naramdaman niya na dili siya, malaman na magkaroon siya ng amnesia. Sa kabasa na pabilang, sa kabilang mga emosyon tinatagay na mahihilan pangkaraniwan, kaibigan. Bakit di mo galawan na pangarap ko para di maiwan? Iyan, nasasakta ka sa mga narating ng iyong kaibigan, kaibigan. Paliwanag na at taglay mo'y inggit, inggit. Sumabay ka nang hindi ka naiinggit, inggit. Kesa manira ay pumikit ka kapag inggit, inggit. Habang buhay ka na lang ba na inggit, inggit. Pakila sa jowa mga katagang inggit. Dami na nila mga naglisaw, tagwiran parang isaw. Tunay daw sila, talaga kasi like and share sa obra mo'y di daw. Sukatan ng putang samahan. Bakit pre ano ka mabanban? O sadyang di mo malunok bugok. Nakakilala mo'y may hawak lahat ng kung sino pa yung mga di kakilala. Sila pa yung todo na humihila. Ganun ang dapat balikan ng pakisama. Sa inggit at ukin na to pakisama. Sa mga panaginip nyo, mga plastic todo sa batian. Pero sa suporta ikipagkakaitan. Linig mga kongres sa oras ng anihan. Kaya sa habang Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Mga Airsoft, magandang gabi po sa inyong lahat. Sabayan po tayo napapanood ngayon sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel. Hello po sa total of 1 million subscriber ng Bigman Hobby Shop, no? Okay mga Airsoft. Okay. Grabe, no? Okay, mga Airsoft ngayon, review and unbox po tayo ng unit, no? Alam niyo mga Airsoft, meron akong gustong ilapit sa inyo, no? Meron tayong iimbestigahan. Gusto ko kasama ko kayong iimbestigahan to, no? Merong isang rifle na binili sa amin, no? Okay, gumagana, matino, pero biglang may nangyari. Gusto ko kayo gusto ko kasama ko kayo sa pag-imbestiga dito, no? Ibibigay ninyo yung opinion nyo sa akin, ibibigay ko rin sa inyo yung opinion ko, okay? Iimbestigahan natin to para makabuo tayo. Di ba ganyan naman di ba? Halimbawa sa Senado, hindi naman lahat matalino di ba? Ng senador. Hindi naman lahat perfect. Pero dahil sa ang daming utak, di ba? Ang daming utak na nagsama-sama, nakakagbuo ng isang magandang batas na na makatao, di ba? Na makatao na walang masasagasa ang mahirap, walang masasagasa ang mayaman, walang sisinuhin yung batas, di ba? Ganon din dito, no? First time in the history of Bigman nangyari to. Kaya gusto ko kasabay ko kayo sa pag-iimbestiga, no? Iimbestigahan natin to. Gusto ko sana na separate video, kwentuhan session, tanungan portion. Payag ba kayo maya-maya? Okay, after natin mag-live, no? Ang tanong, nandyan pa kaya kayong maya-maya? Siguro naman nandyan pa kayo, no? Kaya sana makasama ko kayo mamaya.
after nitong demo and test fire natin, siguro pahinga lang ako ng konti, let's say mga 10 minutes, then iro-roll natin ang kwentuhan session, tanungan portion. Sabi ko nga sa inyo, kailangan ko kayo mga ka-airsoft, no? Kailangan ko kayo, may iimbestigahan tayo, okay? Magbibigay tayo ng opinion natin sa isa't isa. Magbibigay din kayo ng opinion nyo sa akin para makabuo tayo ng isang napakagandang solusyon, no? Yon, preliminary investigation tayo. Mamaya, after nitong demo na to, magkikita-kita tayo, okay? Samahan nyo ako, no? Pakiusap ko lang to. Ibigay nyo na sa akin to. Samahan nyo ako. Mamaya, iimbestigahan natin to. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, si Sir Edmar Bulang. Ang kwento nitong tao na to, sa totoo lang, nandito pa yung item nito, hindi pa nga na, Oroquieta to, di ba? Ito yun? No? Nandito pa yung mga item for shipping. Nagpasabay na naman. Okay, no? Paano ba? On mo na lang, Ma'am Sally. On mo to. Yun mo. Then, ayan. Okay, no? Nandito pa mga ka-airsoft eh. O, ayan, no? Shoutout mo kaya? Isa-isa. So, ayan, nandiyan pa yung mga item natin for shipping. Nagpasabay na naman to. Ayan ha. Si Sir Edmar Bulang, no? Congrats sa'yo, boss. Ganyan talaga no? Ang sarap kasi, ang sarap mag-airsoft no? Nakakaano Tapos syempre, sabayan ka pa ng ganyan target, oh. Hello po, good evening sa'yo, Ma'am Jessa May, no? Jessa May Alfaro of, taga saan to? Yung part ng Bicol? Ano yan? Lugar? Sorsogon. Sorsogon ba? Dulo pala to. Ma'am Jessa May Alfaro, ito na po yung order nyo, no? Yung target na, triple Texas target natin, no? Bali, 3 spinning plate siya. Ewan ko siguro, pro level na yung mister nito, no? Kasi kahit ako, mahihirapan ako rito sa totoo lang. Biruin mo ilang target yan? 15 plates yan. No? Natutuwa lang ako kasi no, 15 plates yan, grabe yan, no? Pero ayun, no? Okay, tapos syempre, nagpasabay siya bukod doon sa target kasi may unit na siya, no? Ito, na magazine pouch. Ayan, magazine pouch mga airsoft, ganda nito. Ayan, magazine pouch, oh, yan. Okay? Yan, bagay na bagay at kasyang-kasya rito yung mga standard na magazine natin, like halimbawa sa mga high kappa. High kappa yung unit na mister niya, no? Yan. Oh. 'Di ba? Yan, may magazine pouch, 'di ba? Yan. Ganda oh, 'di ba? Yan, yan yung magazine pouch niya. Then yung holster, no? Holster, mega fit holster. Ganda nitong inong holster na to mga ka-airsoft. Premium na premium siya. Napakaganda yan. May mga screw, no? Ayan, no? May low rider siya. May low rider bracket. Kung gusto mong ibaba, kung gusto mong itaas, depende sa'yo. Ayan, no? Tignan nyo. Fit na fit yung high kappa. Sige. Kita nyo? Ayan, no? Pipindutin nyo lang yan to release. O, ayan, no? Okay, diba? Fit na fit siya, oh. Diba? Ganito yung mga ninakaw sa akin, no? Nung raid. Ganito ang mamahal nito mga ka-airsoft, pero pinagnanakaw lang sa akin nung mga nang raid sa akin. Yan, ayan, ayan. Okay? Yan, fit na fit yan, no? Okay, Ma'am Jessa May, ito na po yung gagamitin ng mister nyo sa nalalapit na ano? Oh. Nasaan na? Sa kanya ba yun? Bayad na yun? Oh, hindi, pero wala pang pumapasok. Nailay mo na nga. Away yun. Pipick upin daw ng ng kasama niya. Dito. Oh, pero wala pang pumapasok nun. Nandito. Wala pa. Then, ito yung belt.
Oo, na-live ko na yon. Actually, dinala pa nga natin yun. Di ba dinala nung pumunta sa nung nag-deliver tayo? Hindi, nabigay ko na yun. Wala pa. Okay, no? Ito yung holster mo. Ayan. Ito. Tatlo yan, no? Kasama ito. Ma'am Jezabel, ito na po. Bali, i-dismantle lang namin para hindi pwede pa-ship ng ganito kalaki, no? Yari tayo sa courier dito. Okay, Ma'am Sally, pakikuha muna to. 25. Okay, tabi mo na muna yan. Para hindi lang masikip dito, no? Okay din, demo and unbox na tayo ng ating unit, ha. Mamaya, mga airsoft, tulad ng request ko, samahan nyo ako sa kwentuhan session, tanungan portion. Meron tayong iimbestigahan. Gusto ko kasama ko kayo, yung opinion nyo, ibigay nyo sa akin, ha. Meron tayong iimbestigahan sa isang unit, no? Isang unit na, basta mamaya ikikwento ko, okay? Itong unit na to, unit ni Sir Edmar Bulang, okay? The CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2, yung gray edition nito, okay? Okay, ipakita mo sa akin kung kailan mo ibinigay sa akin. Lagi ako sa iyong humihingi ng computation, di ba? Ipakita mo sa akin. Lagi ako sa iyong humihingi ng computation, nakalista. Di ba, inililista mo? Wala ka sa akin binibigay pa niyan. Wala pa akong kinukuha niyan. Okay, no? The Shadow 2. The Everyman's Dream, The Shadow 2. Bakit gustong gusto to ng mga tao? Kasi solid na solid to, mga ka-airsoft. Okay? Bukod sa solid na solid to, paano ba sabihin to? Full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Kaya ginugusto to ng ating mga ka-airsoft. Wala kang makikitang ganitong unit halos na full metal maliban lang dun sa mga premium unit, sa mga high-end unit. Ganon ang Shadow 2. Okay? Meron nitong other color, the black and the blue combination, no? Mahilig, parang feeling ko lang mahilig si Shadow sa two-tone. Ay sa si KJ Works, no? Mahilig siya sa two-tone, no? Kaya napakaganda no? Ngayon, meron talagang kabigatan to. Actually, same na yung bigat niya sa live. 1:1 na nung tunay, no? Ganun siya kabigat, ganun siya kalupit. Okay? Ngayon, yan yung likod niya, no, di ba? Look at this sexy blue grip. O yan. O yan, okay, di ba? Yung sexy blue grip na yan yung nagpaano sa kanya. Paano ba sabihin to? Yan yung nagpa-sexy sa kanya, yung nagpasikat sa kanya, no? Yung ganyang sexy blue grip na ganyan, okay? Ngayon, itong unit na to is pwede siya sa 12 kg, pwede rin siya sa 14 kg, at syempre, pwede siya sa CO2. CO2, yun yung version ng airsoft na, version ng gas ng airsoft na ginagamit, kung saan gumagamit ng ibang cartridge. Okay? Ayan. Ito. Ayan, no? Gumagamit siya ng ibang cartridge na ganito. Yan, okay? Yan. Ganyan. Ngayon, itong CO2 na to, mga ka-airsoft, is, gumagamit ng separate na magazine. Okay? Magazine kung saan ilo-load mo to, kasi itong nakikita nyo rito, is magazine to ng green gas. Green gas magazine to. Okay? Ngayon, merong separate na magazine na pang CO2 CCC. Okay? Yan. Yan yung upgrade na pwedeng ibigay mo kay CC sa mga panahon darating. Yan. Pwede siya sa 12, pwede sa 14, and pwede sa CO2. Ngayon, start na natin yung demo test fire. Excited ako rin sa kwentuhan session, tanong ang portion. Iimbestigahan natin yan. Gusto ko kasama ko kayo pag nag-imbestiga. Para makabuo tayo ng magandang usapan, magandang desisyon, no? Okay, tawagin natin yun is preliminary investigation. Gusto ko sana makasama ko kayong mga 60 viewer. After nitong live na to, mamaya magsama-sama ulit tayo. Magtawag pa kayo. Magtawag pa kayo by sharing, okay? Press natin ang valve, mga ka-airsoft, para mag-open, saka natin i-sprayan.
Lapit mo konti yung camera. Okay. Okay, then, dito sa ilalim din. Okay. After that, mga ka-airsoft, isprayan din natin ng unit. Number 1, ikakasama to. Ilalak mo to. Then, i-sprayan mo, ayun, yung nozzle. Ayan, oh. Yan. Diyan, sa ibabaw, sprayan mo. Okay. Then after that, release. Then, rest. Yun. Okay, ngayon, tulad nga sabi ko, 12, 14, and CO2 pwede rito, kaya no worry tayo. Kahit ano, pwede. Gamit tayo na kung anong available. Ang nadukot ko is 12. Okay na to, no? Okay, 12 kg, upside down, isakto mo. Okay, common mistake na nagagawa ng ka-airsoft, pag naggagas, nakaganon. Nakasunod dito sa hapay ng base plate. Which is mali. Kailangan, wag ganon. Kailangan diretso. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Okay, ano? Okay, 5 seconds. Ngayon, lalagyan natin siya ng bala, mga ka-airsoft, no? Okay, this is the yung reloader. Hatakin po ito pababa. Habang hinahatak pababa, put your right thumb here. Then, all the way, tapos dito isushoot yung bala. Pump po tayo. Yun. Siguraduhin lang na walang bungi. Sa nakikita nyo, may bungi. So, pag may bungi, hindi pwede, kalugin natin yan ng sideways. Okay, wala na. Maayos na, di ba? Pag mas maayos, mas maganda. Okay? Ngayon, pasok natin to. Yung iba ang ginagawa, tinutulak. Which is pangit. Bakit? Akala mo nakalak na yan. Hatakin ko. Oh, di ba? Kaya kailangan malakas. Kaldag. Kasa. Ready to fire. Okay? Mga airsoft, inuulit ko, after nitong live na to, may iimbestigahan tayo. Gusto ko kasama ko kayo, samahan nyo ako, okay? I-share ko sa inyo, i-share nyo rin sa akin yung tamang desisyon. Target. Okay, firing. Firing tayo, firing. Shadow 2. Kaso, grabe. Sorry. Okay, open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Alam nyo, sa totoo lang, kung mabibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko magkaroon ako ng real gun na Shadow 2. No? Alam nyo ba sa mundo ng tunay na baril, 170,000 to. Pagdala mo Shadow 2 sa totoong baril, may bragging rights ka. Wow! No comment yung mga tao, talagang wow, big time. Mahal. Pag sa airsoft, wow din. Siyempre napapa-wow. Kasi bihirang-bihira yung meron nito. Bihirang-bihira yung afford to. Diba? Siyempre, karaniwan nakaka-afford dito, talagang yung mga nakakaintindi sa tunay na baril. Diba? Kasi kung hindi ka nakakaintindi sa tunay na baril, hindi mo hahanapin to eh. Kasi common na nakikita mo, 1911, 2011, Glock, o di ba? Beretta. Yun ang common na nakikita mo eh. Pero meron pala nito, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Pakita ko yung holster nito. Pasuyo, Ma'am Sally. Pakita ko lang sa inyo yung holster nito na pang-competition. No? Okay, this is the holster yan, no? Na pang-competition nito ng Shadow 2. This is the magazine pouch while this is the quick draw holster. Ayan, no? Okay? Yan. Pag lumalaro ka na, ito yung nandito sa bewang mo. No? Ito yung nandito. Okay, firing. O, di ba? Napakadali. Ito yung quick draw holster na ginawa para kay Shadow 2. Ang ganda, oh, di ba? O, yan, ha? Dito yung magazine pouch. O, kung meron kang 3 magazine, swak na swak dyan. Kung meron kang 4, magdadagdag ka lang ng isang pouch, di ba? Okay. The Shadow 2 unit ni Sir Edmar Bulang of Misamis Occidental. And now, demo test fire natin, the Glock 18. Final, sigurado to Glock 18?
Ayaw niya mag-iba? Yan ang ano eh. Tapos, Ha? pamimigay niya lang. Pamimigay niya. Swerte naman naman. Bibigyan nito. Pero baka may pagkakataon pa siya, Ma'am Sally. Ayaw niya talaga? Hindi ba watching yung may-ari nito? Mga airsoft, inuulit ko, after this live, meron tayong iimbestigahan. Gusto ko sana kasama ko kayo, ha? Gusto ko kasama ko kayo para makapag-come up tayo sa napakagandang desisyon. Okay? Iimbestigahan natin yung certain unit, yung isang unit na nabili naman ng mahusay, ng tama, pero bakit ganun ang nangyari? Okay? Dinala lang kanina. Samahan nyo ako mga ka-airsoft. Magbabali-taktakan tayo, no? I-share ko sa inyo, i-share nyo rin sa akin yung inputs nyo. Okay? Hello po sa total of 127 viewer for tonight. Mga ka-airsoft, mamaya, samahan nyo ako, nakikiusap ako, no? Kailangan ko yung opinion nyo no? Lahat na kayo, especially dyan, yung may mga malawak na pangunawa, kailangan ko mag-come up sa decision kasi na to, okay? So, this is the Glock 18, equipped with single fire and rapid fire. Message mo na lang, sir, panoorin mo yung vlog. Last minute, baka gusto mo mag-iba ng unit, ha? Kasi kung ipapamigay mo to, medyo sensitive ang Glock 18, lalo na sa hindi nakakaintindi. Pakisabi, no? Glock 18, okay. Ito, medyo takot ako rito sa unit na to. Bakit? Kasi gusto ko to, ang Glock 18 na pupunta sa mga pro. Kung newbie ka, hindi ko na sila suggest na mag-Glock 18 ka. Bakit? Ang Glock 18 is dual firing mode. Meron siyang single fire at may rapid fire. Ngayon, madalas, nagiging sanhi ng pagkasira ng unit is yung paggamit ng rapid fire, no? Kasi pag mga newbie, medyo syempre, sorry for the word, mayabang, mainit ang ulo, mahilig magpasikat, syempre may rapid fire. Napapa-rapid fire. Alam nyo ba na yung rapid fire is torture kay baril? Napapadali ang buhay ng Glock 18 dahil sa pagra-rapid fire natin. Okay? Kaya pinakamaganda rito, sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, ha, magsasabi lang ako ng totoo. Glock 18 or Glock 17, I'll go for Glock 17, no? Kasi wala naman, parang kengkoy kasi pag may rapid fire, no? Pero kung gusto niyo pa rin na may rapid fire, okay lang, no? Kaya lang sa akin lang, hanggat maaari, kasi ano talaga no? Prone sa pagkasira yung unit pag may rapid fire. Hindi, halimbawa, sasabihin mo sa akin, big man, naka-single fire lang naman lagi. Oh, sige, naka-single fire. Pero pag yan kasi nasira, single fire, at saka rapid fire, hammer set assembly ang buong papalitan mo. Hindi pwedeng katwiran yung lagi lang naka-single. Hindi ko gagamitin yung rapid. Isang buong assembly yung bossing. Walang iniwan sa sasakyan, 4x4 and 4x2. Pag nasira yung transmission, pati yung transmission ng 4x4 and 4x2, damay. Parehas yun, papalit. Ano yun? Isang buong assembly, no? Yan, ganun din dito. Yan. Hammer set assembly, damay-damay na yan, no? Okay, kaya pag-isipan mo, boss, pero wala naman ako magagawa kung talagang ito yung gusto mo, okay? Ang sa akin lang, nagsabi ako sa'yo, okay? Release the magazine. Ang layo kasi nito medyo concern ako Taga Negros Occidental, biruin mo Negros Occidental. Halimbawa lang na masisira yung unit, ang layo, kaya mas gusto ko sana yung unit na na concern lang ako, no? Concern lang ako. Yung unit na mas kilala ko na mas reliable, no? I'm not saying na hindi reliable to. It's just that concern lang ako sa bawat ka-airsoft. Okay lang kung isang kanto lang yung pagitan namin. Halimbawa, isang tricycle lang, nandito na siya sa akin. Hindi, ang layo, Negros di ba? Kaya sana boss, no? Bago ko pa man din i-demo, sana makapag-decide ka, no? So this is the Glock 18. So release tayo ng magazine. Okay. Ngayon, sa magazine, lagay tayo ng silicone oil. Wala pa? Online, ayan.
Yan, silicone oil, no? Buti pa mag-Glock 17 na lang kamo. Kasi ang Glock 17 talaga naman, solid. Ang Glock 18, minsan may pagka... Ito alam nyo ba na ang Glock, yung single fire malakas? At alam nyo ba na pag ni-rapid fire mo siya, hindi ganun kalakas? Kasi bakit? Rapido yun. Alam nyo ba na pag nag-rapid fire kayo, sa 10 balang lalabas doon sa rapid fire niya, alam nyo ba na ni isa walang tatama? Yan Pero pag sa single fire, malamang makatama kayo. Pero pag during the rapid fire, kung meron kayong pinakawalan na 5 bala at ang target nyo ay, let's say, ito ang target nyo, over 5 meters to 10 meters. Ito ang target nyo, Sa 5 balang papakawalan nyo sa rapid fire, ni isa dyan walang tatama. Alam nyo ba yun? Pero sa single fire, malamang mapatamaan mo yan. Pero sa rapid fire, malamang hindi ka tumama. No? Ayun, kaya sa akin lang, nagsasuggest lang ako. Press the valve para mag-spray tayo ng silicone oil. After you press the valve, leave it for some time, bigyan ng oras yung oil na mag-penetrate. After that, dito naman sa inlet. Then, Glock 18, ini-sprayan sa ibabaw. Kasa. Then, ilock manually, then sprayan natin sa nozzle. Then, release. Then, rest. Lagyan natin ng gas, mga ka-airsoft. Pag-gas, upside down, sakto, then press down. 1, 2, 3, 4, and 5. Then, lagyan natin ng bala. Hatak pababa, all the way, then dito shoot yung bala. Pump lang po tayo. Kailangan proper alignment ng bala, walang bungi hanggat maaari. Okay? Ngayon, firing tayo. Pasok. Kasa. Ready to fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Balik natin. Rapid fire. Balik natin single. Open bolt. Wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Pasingawin. Okay. Yung isa rin, na ipapaship, pasingawin. Yung sobra. Okay. Okay. Misamis Occidental, Negros Occidental. Okay. Sir Edmar Bulang and Sir Umbel Grafalja. Sir Umbel Grafalja. Okay. Ito na po yung mga unit for shipping. Habol natin sa shipping. Okay. Thank you. Huwag na natin putulin. Diretso na natin. Okay. Ma'am Sally, favor lang. Pakiabot yung rifle na dinala sa akin. Ayun, dali. Mga airsoft, dire-diretso na natin tong live. No? Sige. Kailangan, gusto ko kasama ko kayo Ito, iimbestigahan natin to. Isa sa pinakamatinding desisyon na gagawin ko to pagdating sa airsoft. Okay? Akin na yung bago. Ayun. Kailangan ko inputs nyo Tulungan nyo akong magdesisyon mga ka-airsoft pakiusap lang, tulungan nyo akong magdesisyon dito. Hindi, ayun yun nasa baba. Ayan. Dali lang dali lang. Sine-set up lang. Ayan. Okay Mga airsoft tulungan nyo ako tulad ng nire-request ko Okay. Ito, mga airsoft, is binili sa amin last month. So, 2 months na siguro ang lumipas, no? Okay 2 months na. Okay. Ito naman is yung bago. Bagong GBBR. Bago to bago. Ito,
second hand binili sa amin. Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga ka-airsoft ha. Ito, bubuksan ko. Okay? Bubuksan ko. Press ko to. Okay. Then, hahatakin ko yung bolt dito. Okay. Yan. Di bukas na yan. Okay, bukas na. Okay, ha? Yan. Yan ang laman loob ng bago. Yan. Yan ang laman loob, ha? Plus, meron kang mahahatak dito na solid. Solid na bakal na napakatindi ng weight. Ito yung kutawagin yung bolt. Yan. Ito. Napakatindi nito, ha? Napakatindi nito. Napaka-solid, no? Solid may nozzle din. Okay, ha? Yan, ha? Gusto ko kasi makuha ko yung desisyon nyo, no? Makuha ko yung desisyon, mag-usap-usap tayo, ibabalik ko muna. Okay? Itatabi muna natin dito. Yan, ha? Lahat yan documented. Lahat yan nasa video, ha? Yan. Ginanon natin. Okay? Yan. Ito yung bago. Ito, kinuha ko to sa loob niya. Okay? So, dyan muna siya. Ito, binili sa amin to 2 months ago. Siyempre, mayroon demo, may live, may test fire na ginawa, 'di ba? Hindi naman ako papayag na walang test fire. Ngayon, after 2 months, bumalik. Okay. Nasaan yung box niya? Yung box na maliit. Pakisuyo. After 2 months, bumalik yung may-ari nito. Hindi ko na siya papangalanan kasi syempre nag-iimbestiga lang naman tayo. Wala tayong ibang hindi yung box na maliit diyan, yung parts ba ayan nandiyan. Yan. Wala naman tayong intention na ano yun siya kutsain siya ha. Okay? Sige. Ayan ha. Sige, ito na. Ito yung unit niya. After 2 months bumalik. Okay? Bubuksan natin mga ka-airsoft ha. Okay. Medyo lightweight. Okay. Bubuksan natin. Ayan. Oh, okay. Ayun. Okay. Ang laman ng unit niya is ito na lang. Ito na lang. Okay. Yan. Ito na lang. Wala na yung ganito. Wala na to. Okay? Wala na to, ha? Mga ka-airsoft, solid na bakal to. Okay? Dali, ha? Bababa ko, baka magasgas. Okay, yan, ha? Yan na lang ang laman nung kanya. Solid na bakal to. Ngayon, tinatanong ko siya, Sir, nasaan na yung bolt? Ito nga yun. Ang sabi niya, habang ginagamit daw, nadurog. Nadurog. Dala, ano po? Okay, no? Ang sabi niya, habang ginagamit niya, nadurog. Ayan, ha? Mga ka-airsoft, mamaya, si Albert mainit. Mainit ha. Huwag kayo mainit. Albert, Evangelista. Robert, Sebastian. Relax lang muna. Hihimayin natin ha. Ang sabi ng ka-airsoft, nadurog daw to. Okay, sige. Given. Possible. Pwede. Madudurog to. Pero bago to madurog, siguro magkakaroon muna to ng crack. Hindi kagad right away, madudurog to, nadurog daw ng parang bigas. Hello? Hindi to madudurog ng butil-butil. Ang pinaka-posibleng mangyari rito is magkaroon ng crack, magkaroon ng bitak, magkaroon ng bungi. Di ba? Oh, sige. Oh, ito na. Pansamantala, tanggapin natin yung sinasabi ng ka-airsoft na nadurog daw to, naging butil-butil. Pansamantala ha, tanggapin natin. Kung ito, nadurog ng butil-butil, nasan yung nozzle? Ito yung nozzle, plastic to. Hindi to madudurog, okay? Hindi to madudurog, mayuyupi, mabibitak,
pero still buo pa rin to. For the benefit of the doubt, okay nasan yung ibang parts? Nasan tong part na to? 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 Okay. Sige. Nasan ba nakalagay ito? Okay. Sige, lalagay ko Itong part na to is nakalagay dito. Yan, ganyan ang position niya mga ka-airsoft Yan. Ipepwesto natin. Itong part na yan, okay, nandito yan. Yan. Okay, yan Okay, yan. Ganyan ang position yan. Dali. Yan. Nakaganyan yan dyan. Okay, then to. Bababa ako. O yan. Ano, 100,000 FPS daw ba? Okay, wag kayong mainit. Ano tayo? Yan, basta, yan. Hindi ko na ipapasok. Baka magkaroon pa pala ng problema Nandyan yan. Okay nandyan nakakabit yan. Given, sige, pagbigyan na natin. Halimbawa, totoo nga. Pagpalagay natin, totoo na nadurog to. Butil-butil. Nadurog ng butil-butil na parang palay, na parang bigas, na parang bibis. Okay? Ngayon, sana maraming alisin ko siya. Kung nadurog yan ng butil-butil, sana maraming aluminum or metal particles doon sa loob. Tama? At saka sana maraming gasgas itong paligid kung saan naglalaro siya. Ang tanong, walang kagasgas-gasgas itong paligid. Normal wear and tear meron, pero yung gasgas wala. Okay? Sana, kung ito nagbutil-butil, ultimo sa kasulok-sulukan, dito sa ilalim, sana merong mga alu-aluminum. Okay, di ba? Sana may mga alu-aluminum. Pero, base sa aking preliminary investigation, walang mga alu-aluminum dito. Ayan malinis. Malinis siya, 'di ba? Sana may babara na rito kung ipagpalagay na natin kung nadurog to tulad ng sabi niya na butil-butil. Mga ka-airsoft, 20 years na akong player. Lahat ng unit halos nahawakan ko na. Pero walang parts, kahit gearbox na nadurog ng pira-piraso. Okay? Wala, no? Walang ganon. Okay? Walang nangyaring ganon. 20 years kong paglalaro at wala akong nabalitaan na ganon. Okay? Yan yun lang sa akin. Sana, punong-puno ng gasgas to. Ipagpalagay na natin. Sige, for the benefit of the doubt. Raw, yung nagbutil-butil to, which is very impossible Mga ka-airsoft, full metal to. Kung alam nyo lang yung bigat dito, baka nasa 500 grams. Okay? Ngayon, dinala niya kanina. Dinala niya rito. Ang dala niya is itong unit na ito. Itong unit niya na to. Itong unit niya na to. At saka ito. Ito na lang daw yung parts na natira. Kasi nagbutil-butil daw to. Ito daw yung parts na natira. Okay. Parts. Actually, ito, hindi niya to parts. Okay? Alisin natin. Pero isinama niya. Parts daw yan. Parang pinadami lang niya. Okay? Yan. Parts niya. Ito. Hindi niya to parts. Walang ganitong parts sa loob ng airsoft natin. Okay? 100% wala, okay? Ito, hindi niya rin to parts. Okay? Walang ganitong parts sa loob. Ito, hindi niya rin to parts. Walang ganitong tornilyo sa loob. Ito, parts niya to.
Okay? Ay, ito yan, ha? Ito yan, ha? Ito yan. Okay. Yan, ha? Yan. Ito, hindi niya to parts. Okay? Walang ganitong kahabang tornilyo sa loob nito. Allen wrench, hindi niya parts. Ito, hindi niya parts. Okay? Ito, hindi niya rin parts to mga to. Walang mga parts dito. Okay? Ito, hindi niya to parts. Ito, hindi niya rin parts. Ito, hindi niya rin parts. Okay? Hindi niya to parts. Okay, ito. Okay. Ito, hindi niya to parts. Okay? Wala siyang parts, ha? Wala siyang parts na ganito. Ayan, oh. As I check, wala, oh. Oh, kahit paano ko i-check, oh, wala. Okay? Then, ito, hindi niya rin ito parts. Ang parts lang niya is ito. Okay? Mga ka-airsoft, gusto kong paniwalaan yung sinasabi ng ka-airsoft natin. Ako muna ha. Mamaya na kayo mag-speculate ha. Mamaya babasahin natin yan. Gusto kong paniwalaan yung sinabi niya na nadurog to, nagbutil-butil. Alam niyo naman siguro itsura ng butil-butil. Diba? Ito na lang. Okay na. Okay. Nadurog to ng butil-butil, which is very impossible. Unang-unang mangyayari rito, magka-crack. Kung magka-crack to, mabibitak, hindi na magwo-work yung unit. Diba? Ngayon, kung ito nagbutil-butil for the benefit of the doubt, sige, ipagpalagay na natin, pansamantala, paniwalaan natin, yung sinasabi niya nagbutil-butil to, kung nagbutil-butil to, sana maraming maiiwang parts dito. Okay? Maraming maiiwang parts dito, maraming maiiwang aluminum parts dito sa loob nito. Okay? At maraming gas-gas to. Siyempre, kung nagbutil-butil, siyempre, kumakayod dito yan. Dito nakalagay yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Alisin ko na nga muna to, baka kasi magas-gas, eh. Yan, oh. Yan, dito. Yan, gumaganyan yan dyan, mga airsoft, eh, oh. Oh, yan, gumaganyan dyan, eh. Oh. Diba? Ngayon, kung yan, totoo yung sinasabi niya, yan, ha, kung yan, totoo, na yan, nagbutil-butil, gumaganyan yan dyan, oh. Sana maraming gas-gas to. Ang talim nito. Pag nabasag. Sana punong-puno to ng gas-gas. Diba? At kung sakaling nagbutil-butil to, hindi ko to mabubuksan. Kasi kakalang yung mga parts. Which is napaka-imposible. Pero, hindi pa rin dyan natatapos ang investigasyon. No? Iimbestigahan pa rin to ng gunsmith natin together with the supplier natin. No? Kasi, medyo ibang klase, no? Kung sakasakali, na yung ganyan. Kasi, gusto ko ring, gusto ko siyang paniwalaan, pero, yung ebidensya, hindi tumutugma doon sa sinasabi, doon sa findings ng investigasyon, diba? I'm sorry, sir, no? Pero, yun nga, actually, hindi pa ako nagko-conclude, no? Nasa akin pa rin ang huling desisyon, eh. Pero, ang gusto ko lang kasi is magkaroon ng patas na investigasyon. Pero, babasahin ko muna, no? Ito, importante kasi sa akin yung saloobin ng bawat ka-airsoft, eh. Importante sa akin to, eh. Okay, no? Okay, ito. Sige. Bakit ganon, boss? Hindi po kaya kinahoy yan, sabi ni Albert Evangelista. May percentage ng paniniwala ko na posible yun. Okay? Sir Albert. Maliwanag po na kinalag po yan. Totoo. Sir Robert Sebastian, no? Yun nga ang kabilin-bilinan ko, di ba? In every life,
pag may problema, huwag ipapagalaw kay pinsan, huwag ipapakalikot kay bayaw, dalhin sa amin. Okay, di ba? Paanong nadurog? Baka naman tinanggal yan, big man. Jasper Silverio, natumbok mo. Merong paniniwala sa aking isipan na baka ganon ang nangyari. Okay? Kinatay yan, boss big man, sabi ni Dre Bernardo. Puwin, no? Let's see, no? Mahirap mag-conclude agad no? Mahirap mag-conclude agad. Pero, doon pumupunta yung investigasyon, no? Gusto ko lang mangbudol, Lord. Pwede bang madurog yan? Kabago-bago? Robert Gohar, tama ka, sir, no? Imposible yung durog, Mag-crack, mabitak, mabiyak, pwede. Posible. Pero yung madurog, gusto ko magbasag ng tasa. Gusto ko magbasag ng tasa para makita na yung tasa mabibiyak. Hindi siya madudurog. Di ba? Yun, gusto ko magbasag Okay, nasaan po yung abo? Sabi ni... Yan, totoo yun. Uy, yung ano raw, yung box na nilalagyan ng mga parts, di po yan tools ng airsoft tools. Po yan sa bait. Pambira ang may-ari niyan, boss. Yun nga. Ito. Nasaan daw yung abo? Totoo yan, sabi mo, Robert Sebastian. For example, ipagpalagay na natin, nadurog to. Okay? Gel, pengi akong tasa. Anong tasa? Tasa na pwedeng basagin. Sige, tasa ordinaryo. Para makita nila ang actual. For example, nadurog to. For example, pagpalagay na natin mga ka-airsoft, nadurog to. Merong mga aluminum dust, merong mga metal dust na pag ginanon mo, di ba? Ginanon mo, oops, ang dami, matatalim. O, di ba? Yun yung hinahanap ko rin. Okay, Magja-jump po muna siguro ang bolt bago madurog. Tama! Ay, ang galing mo, Sir Angelo Sanchez. Totoo yun. The mere fact na ito, nag-crack, hindi ito madudurog. Magja-jump yung baril mo, i-stop na, di ba? Tama, ito, ang gagaling ng mga... Kita nyo? Kaya tama tong desisyon ko. No? Nakunin ko yung opinion nyo kasi, imagine niyo pag lahat ng opinion natin, pinagsama-sama natin, makakabuo tayo ng napakagandang desisyon. Kita nyo? Tama ako. Hindi ako nagkamali. Ayan, nakakapag-share sila ng tamang knowledge. Naliliwanagan tuloy ako, no? Boss, sobrang lakas naman ng rifle para madurog yung buo. Pwede ba po? Baka naman. Sige, ako na. Ito first time kong gagawin to. Sige. Ayan Dandaan. Yan halimbawa, ito, papakita ko sa inyo. At least, no? This is a part of investigation Gumagamit tayo ng mga specimen. Diba? Okay. Nadurog? Hindi. Nabitak. Diba? Hindi siya nabitak. Ay, hindi siya nadurog. Nabitak. Okay? Nadurog? Nabitak. Diba? Ngayon, pag sinabi mong nadurog, kasi parang paano ba sabihin yung incorrect yung nadurog? Naabo? Naging, di ba? Ito. Itong part na to Itong part na to. Okay? Kung isang impact, nabitak. Di ba? Nagkanda, bitak. Hindi siya nadurog. Pero kung ito, pagsasama-samahin ko, at gaganyan-ganyanin ko, yun, durog, di ba? Naabo. Napulbos. Tama siya, no? Yan. Maaring ito, kung ito, ilalagay natin sa dikdikan, Almirez, ba tawag doon? Yun, pwede pagsasabay natin madurog, di ba? Ayan, Nadurog ba?
hindi siya nadurog, nabitak. Di ba? Ipagpalagay na natin na sobrang lakas. Sige, kasi actually 500 FPS to eh. Ipagpalagay na natin, mabibitak ito. Itong part na to. Ito kasi yung weakest spot. Ito ang mabibitak pag ganon or pag ganon. Yan kasi nagdadanas ng matinding blowback. Ano pa? Possible ito or the nozzle. Diba? Nozzle. Ngayon, the mere fact na walang maipakitang nozzle sa akin, walang maipakitang any parts nitong bolt, hindi siya hindi siya nadurog. Okay? Grabe to. Hindi ko alam bakit na medyo tumitibay ang medyo tumitibay ang hinala natin. Pero ayun, napaka-posible madurog dyan, Boss Bigman. Oh, yan, sabi ni Dre. Okay. Hirap paniwalaan, boss. Baka mamaya kinuha lang, imposible naman madurog ng butil-butil. Yan, kinahoy na yung mga parts. Exactly. Sino yung nagsabi na vape parts? Actually, hanggang kanina, hanggang sa simulan ko yung live, wala akong idea na vape parts to. Na vape box. Baka nagbe-vape kasi si Sir Donato. Baka dito niya nilagay, Pero, lahat ng parts na inilagay niya is wala dito yung parts ng airsoft. To, nasaan na? Wala rito. Maliban lang sa isang pirasong ganito. Okay? Ma'am Sally, paabot yung unang GBBR ko, yung nasa dulo. Yun? Hindi ko alam, parang napasama pa yung yung lifetime service warranty ko, Parang may gustong manamantala. Pero sana wag naman, Yan. Mga ka-airsoft, akin pong ipapakita sa inyo unang-unang GBBR ko, Hanggang ngayon buhay, hindi nasira yung ganito. Okay? Hanggang ngayon buhay, Nalulungkot lang ako, Ma'am Sally, pwede mo isa-isahin to. Okay? Mga airsoft, unang-unang ko GBBR to. Okay? Papakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo, medyo na-marder na siya, ayan, Ayan, wala na kasi yung tornilyo niya, so naka-tie cable na lang siya. Pero, yung sinasabi niyang nadurog, tohan, tingnan mo to, Baka nabasa sa lang. Okay. Yung sinasabi niyang nadurog, ito mga ka-airsoft po, naawa lang naman ako doon sa tao, Ayaw mabunot ng buo. Lampas yung mo. Ha? Yung tablet na. Ito yung sinasabi niyang nadudurog. Parang imposible naman. Di ba? Nasaan ang madudurog dyan? Ito 20 years old na to. Nalulungkot lang ako. No? 20 years old na, tignan nyo naman mga ka-airsoft, dahil sa sobrang alaga ko, dahil nagsisilicone oil ako, ayan, tignan nyo 20 years old, tignan nyo yung tignan nyo yung brand new. Halos walang pinagkaiba, di ba? Dahil maalaga tayo, 20 years old, hindi nasira, hindi nadurog, hindi nag-crack. 2 months old, nadurog, nag-crack. Grabe, Yun lang ang sa akin, ganun pa man,
magpapatuloy pa rin ang investigasyon natin, no? Syempre, hindi pa rin naman natin ginajudge do yung ating ka-airsoft. Ayaw naman natin na right away tayo, ayaw kasi natin magkamali ng hatol, no? Oh, GBBR, sino gusto? Talagang tignan yung itsura, gas blowback rifle, Ayan. Talagang matanda kung sa matanda. 20 years old na yan, ha? Ano? Basa nga muna tayo ng comment. Haha, hirap paniwalaan, boss, mamaya. Okay. Imposible madurog ng butil-butil yan, boss, sabi ni Albert Evangelista. Tama. Ano ba yan, boss? 10,000 FPS? Kinahoy yan, big man. Huwag mo paniwalaan yan. Babarilin ko yan. Sino ba yan? Joke po. Baka nadurog, baka kinahoy, budol-budol yan. Alam nyo, medyo umaano ko sa inyo yung sinasabi nyo, parang totoo no? Grabe naman kung anong nasa loob niyan. Pagbili niya, dapat, pagsuli niya, ganun pa rin. Ayun, tama, di ba? Lagi kong kabilin-bilinan. Pag may problema, wag bubuksan yung unit, dalhin sa akin. Hayaan na kami ang magbukas. Ayan, di ba? Tama yun, mga ka-airsoft, no? Scam yan, sabi, no? Crack, pwede. Totoo, Elmer, makimot. Totoo, possible mag-crack. Kung walang naipakitang butil, boss, alam yan, kinahoy. Talaga yan. Okay, Albert Evangelista. Bakit may mga screw at allen wrench yan? Boss Big Man, iba na talaga unit mo. Meron siguro self-repairing yung unit na yan. Butya. Sir, mekaniko yan. Tapon mo na lang yan. Grabe, no? O nga, dapat pangalanan, boss, para hambog na yan. Hindi, actually, naman siya. Maayos naman siyang lumapit sa akin, no? Big Man, kanyang ganun. Ito kasi yung unit, bakit ganito, nagkaganon, ganon. Ngayon, nung binuksan ko, nakita ko nga, buti, ito mga ka-airsoft pag may mga nagpaparepair dito, hindi na namin binubuksan yung unit. Hindi na namin chinecheck. Ang ginagawa ko, i-receive lang, tapos diretso sa gunsmith. Buti na lang, nagkataon kanina, binuksan ko yung unit. Bakit? Paano kung hindi ko binuksan at diniretso na sa gunsmith? Tapos sasabihin ng gunsmith na, Sir, wala yung ganito sa loob. Sino ngayon ang papaniwalaan ko? 'Di ba? O ganito. Paano kung hindi ko siya binuksan? Maglalaban ngayon yung posible na ilaban niya na, nandyan yan. Nandyan yan sa loob. O, di ba? Pwede niya sabihin ganon. O kaya, posible na ang mangyayari, kakalabanin ko yung gunsmith ko. Bro, nandyan yan. Imposible naman na dalhin ng customer yan na walang ganyan. Walang bolt. O, di ba? Pwede yun. Maraming senaryong mangyari. Ngayon, magkakagalit pa kami ng gunsmith ko. Di ba? Nagets mo ako? Di ba? Ngayon lang ako, di ba, nagbukas ng unit na may nagpaparepair. Dati, tatambak lang din. Dati pagka-repair, re-receive lang, iwan mo na, sir, di ba? Pero kanina, parang iba yung pakiramdam ko, kaya binuksan ko. Then, I find out na wala to. Anong reaction kanina ni sir? Pwede ba natin play sa CCTV? Maririnig ba? Hindi, wag muna. Wag. No? Hindi, gusto ko makita yung reaction ng mukha nung binubuksan ko. Di ba? Kasi tinignan kasi Oo, yun nga, no? Ay, nako. Meron sa naririnig sa live ni Shane. Kanina. Hindi. Maingay. Oo nga, maingay. Hindi, gusto ko yung reaction ng mukha Kasi, kung talagang in bad faith sila, di ba in bad faith na, kumbaga, talaga may balak na ipalusot. Nung bigla akong nagsabi na, sandali, buksan ko yung unit, yung reaction. Nakita mo ba? Hindi ko nga nakita Siyempre, nakapokus ako sa unit. At saka, I'm not,
wala akong alam na baka gano'n ang plano, no. Hanggang ngayon, for the benefit of the doubt, talagang pa rin ako sa kanila, no. Kumbaga, hindi ko pa rin sila, actually, kaya nga may imbestigahan pa rin ito ng gunsmith natin, eh. Grabe, gut feeling yan, boss, sabi ni Ismael. Yun nga, medyo Salute ako sa'yo, big man, sobrang bait mo pa rin. Gawain pa at repair mo pa yung big man. Mr. Neil Solomon, kasi tayo no? Ganito kasi yan. Pag yung mga taong, yung mga nasisiraan, hindi natin i-repair, imbis na dumami tayo sa community, ang mangyayari, kukunti tayo ng kukunti, di ba? Kasi, yung iba matotrauma kasi wala mapapag-repairan ng unit, no? Pero masaya ako kahit papano is, bawat unit na dinadala sa amin, so far naman, sa 100 dinala sa amin na unit this month of December, lahat yun na-repair. No? Lahat yun na-repair. Nalulungkot lang ako kasi merong mga nagpapa-repair na hindi na kinukuha yung unit. No? Pangalawa, merong mga nagpapa-repair na hindi nagsasabi ng totoo. Okay? Kasi ganito yan. Kung magpapa-repair kayo, sasabihin nyo sa amin yung totoong nangyari, mapapadali yung trabaho namin. Walang iniwan, meron doktor. Tatanungin ng doktor, saan ang masakit sa'yo? Masakit ba yung dito mo? Masakit ba yung dito mo? Masakit ba yung dito mo? Kung sasabihin mo yung totoo, Dok, masakit yung dito ko pag humihiga ako pa kaliwa. Alam ng doktor kung saan mismo magsisimula. Diba? Alam niya mismo kung ano yung gagawin niya. Pero kung hindi ka magsasabi ng totoo, halimbawa sinabi ng dentista, masakit ipin mo, asan ang masakit? Tinutok-tok. Tinitiis mo, hindi ka magsasabi ng totoo, hindi malalaman ng dentista kung ano yung dapat gamutin o ano yung kailangan bunutin sa ipin mo. Di ba? Kaya mga ka-airsoft, importante po yung pagsasabi ng totoo. Maawa naman kayo sa trabaho namin. Maawa naman kayo sa akin, no? Pilit nating inaayos yung trabaho natin, pilit nating nire-repair, no? Gusto nyo ba makita yung mga kailangang i-repair dito? Tambak na naman. Ang masakit nito, hindi naman sa amin binili itong mga unit na to. Pero sa amin pinapa-repair, tambak na naman. Ngayon sana, wala namang ganyan, no? Walang ganyanan. Nakakainis lang, ang sakit malaman na may mga ka-airsoft tayo na, di ba, na ganun. Sana wag naman ganun. No? Hindi ko alam kung ano ni Sir, no? Kung sakasakali, hindi ko alam kung anong plano niya, no? Bakit ganun, bakit ginanon niya, no? Pero sana pa rin, sana nagkakamali lang ako, no? Pero imposible magkamali ako kasi kasama ko na yung opinion niyo Ilan yung nakanood ngayon, kasama ko na yung opinion nyo Kumbaga yung opinion nyo, nagsama-sama na yung ano natin no? Yung feeling natin no? Yun nga big man, sana naging honest na lang sana. Baka iba ang gumamit tapos kinakahoy na nang hiram. Ibinalik ng Pwede yun. Pwede yan. Ibang anggulo yan. Sino to? Matalino to Si Gekaho. Matalino ka sir Ayan, ibang anggulo yan na pwedeng silipin, no? Pero sa anggulo na yan, siya na ang kailangan sumilip dyan, no? Pero yun nga, isummarize natin yung unit, binili sa amin, dinala kanina. Ngayon, yung unit, ang sabi, nadurog daw. Nadurog itong bolt. Which is imposibleng madurog to. Nakita nyo naman yung pinakita ko sa inyo, yung rifle ko na unang GBBR ko, 20-year-old na, halos wala pang gas-gas to. Imposibleng madurog to. For the benefit of the doubt, ipagpalagay na natin, nadurog, may factory defect. Ipagpalagay na natin, nasira nga. Hindi siya madudurog, mabibitak. Nasa ba yung pinaka-weakest spot nitong lugar na, itong bagay na to? Pinaka-weakest niya is itong side na to or itong side na to. Pwede yan, mabitak, pwede mag-crack.
pero hindi pwedeng madurog. Diba? Nakita nyo naman yung tasa. Nagbasag ako ng isang tasa. Pinukpok natin. Pak! Hindi siya nadurog. Hindi nagbutil-butil. Ano? Nag-crack. Nabiyak. Diba? Grabe. Sir Newbeer, grabe. No? Tama, Sir Bigman, ang mga sinabi nyo. Jefferson Mendoza. Kalmadong-kalmado pa din si boss. Kung iba yan, pwedeng magalit yung pinagbilihan. Wala naman kasi tayong magagawa. Alam mo, minsan, natutunan ko rin maging kalmado as I mature, no? Kasi walang magagawa kung kung mag-iinit ako ng ulo, di ba? Kumbaga, parang mag-e-effort ako, mag-iinit ako ng ulo dun sa taong gumagawa ng ganun. Parang sayang naman, di ba? Ano ba, may mangyari pa sa akin or di ba? Ganun na lang. Basta ang mangyayari diyan iimbestigahan pa rin natin, no? Hindi pa nagtatapos ang investigasyon sa akin, di ba? Kumbaga, meron pa tayong huli, yung gunsmith natin and the supplier, di ba? Imposible 'yon, sabi ng gunsmith ko, imposibleng mangyari 'yon. Pero still titignan pa rin niya, no? Mga ka-airsoft, sa mga nag-participate, alam niyo ba, ang sarap sa pakiramdam ko nun. Ang sarap sa pakiramdam ko na nakasama ko kayo sa pagdidesisyon. Ang sarap sa pakiramdam ko na na nakapag-share kayo ng ideas nyo. Actually, mas naliwanagan ako kasi kanina meron ako naiisip na, ay baka ganito, ay baka ganon. Pero ang dami kong nabasa ngayon na inputs, no? Na, oo nga, posible nga yun na. Katulad yung huli, yung kay Gekaho. Baka hiniram ng ibang tao. Tapos, nung ibinalik sa kanya, di ba? Baka pinalitan or may inalis na. Posible yun, no? Pero, that's, kumbaga, beyond our control na yun Kung may humiram sa kanya, mag-uusap sila nung humiram. Di ba? Sasabihin lang natin yung findings ng investigasyon natin. Kasama ko kayo. Naghanap ng damay, no? Findings ng investigasyon natin, nakasama ko kayo na ganito. Di ba? Ngayon, siya mismo, isipin niya, alamin niya, meron bang gumamit ng unit ko bukod sa akin? O, di ba? Meron bang gumagalaw ng unit ko bukod sa akin? O, yun. Kung meron, maghinala na siya. Tama yun, tama, no? Ang dami kong natutunan, no? Actually, dapat separate video pa ang gusto ko, no? Kaya lang, gusto ko nang i-roll to, no? Kasi, yun nga, medyo hindi ako mapakali talaga, no? Kaya yun, maraming salamat sa inyo, sa mga tumulong, sa magliwanag ng utak ko. Alam nyo, wala talagang big man kung wala kayo. Kayo ang tunay na big man, mga ka-airsoft, no? Kayo ang tunay na big man. Sa totoo lang. Kaya mga ka-airsoft, sa mga nag-share natin live video, maraming salamat. Utang ko po, no? Sa mga hindi pa nag-share, baka naman yung pakiusap ko, napakalita bagay lang. Hit nyo lang yung share button, no? Mga ka-airsoft, maraming salamat, no? Sa mga nag-participate, Gekaho, Dong Del Durias, no? Alan Villaris, no? Hatol ng bayan. Elmer Makimot, lahat na. Jefferson Mendoza, Ismael Lucero, Jeric Mendoza, grabe, ang dami. Collins, ang dami. Neil Solomon, Ismael, Jasper Silverio, Alvin Canyosa, grabe, sino pa ba? Sino yung mga nauna? Si Dre Panganiba, Dre Bernardo, okay, no? Jefferson Mendoza, sino pa? Marlon Babaw, J. Mark Valenzuela, okay, Dondon Sakay, Gilbert Eria, okay, Josewa Caballero, ang dami. Ito, Adrian Leonardo, okay, si Menjun, no? Tapos, sino pa? Grabe, ang dami. Dapat pala, kanina pa lang, inano ko na to
Binati ko na, dami. Baon na. Robert Sebastian, thank you. Albert Evangelista, no? Okay, then, Jasper Silverio, yun, banggit ko na. Robert Gohar, Robert Sebastian, Angelo Sanchez, ay, ang dami. Mga Airsoft, maraming salamat sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng Airsoft, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Mga Airsoft, masayang-masaya ako, sinamahan nyo ako na magdesisyon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate. Utang ko po itong araw na to sa inyo. Thank you po. Have a blessed day.